Sa taon ng 1961 ang pinakamalalang aksidente ng minahan sa Sweden ay naganap. At isang gabi isang malakas na lindol ang tumama sa isa sa mga nayon at nag-iwan ng isang malaking crater. At sa taon ng 2020 isa pang lindol ang tumama sa isa sa minahan sa lugar ng Coruna. At sa kaparehong lokasyon isang grupo ang nagtipon para uminom at ang isa sa kanila ay labis ang lasing at lumabas ng bakod upang mapakalma ang kanyang sarili sa kabila ng sinubukan siyang pigilan ng kanyang mga kaibigan. At habang umiihi nagulat ito makita ang isang fault line sa harapan niya at tumindi ang kanyang alarma nang maramdaman nitong yuminig ang lupa. At ilang oras ang lumipas ang head ng minahan na si Frigga ay dumating sa lugar. At isa sa mga kasamahan nito ay tinawagan siya at pinaalam sa kanya ang insidente na nangyari. Isang grupo ng mga kabataan ang tumambay malapit sa minahan at ang dalawang magkasintahan ay sinundan ang unang lalaki upang hanapin siya. Nakita nila ito ngunit sa kasamaang palad ang dalawang magkasintahan ay nadulas at nahulog sa fault line habang nakatalikod ang kanilang kaibigan. At si Tosh na dating asawa ni Frigga ay pinagdiriwang ang kanyang kaarawan ng mag-isa. At balik sa aksidente sinubukan ng lalaki na hanapin ang kanyang mga kaibigan at ilang sandali bumigay ang lupa sa kinatatayuan niya at nahulog din ito. At habang inaalala ni Frigga ang mga alaala niya sa kanyang dating asawa si Debir na kanyang kasintahan ay biglang tumawag sa kanya. Mabilis itong nagtungo sa istasyon ng tren upang sunduin ito at si Frigga ay nagulat dahil dapat ay sa kinagabihan pa ito darating. Pinaliwanag nito na nais niya itong sorpresahin na nagpangiti kay Frigga at umuwi ang dalawa ng magkasama. At habang nasa daan nabanggit ni Debir na mananatili ito ng matagal sa kanilang nayon dahil sa trabaho. Pinaalam ni Frigga sa kanya ang mahirap na buwan ng taglamig at mahabang gabi sa lugar. At habang nag-uusap isang grupo ng mga nagproprotesta ang hamarang sa kanilang daan at may mga hawak na karatula na naghihimok na iligtas ang Coruna sa paghinto sa pagmimina. Nagbabala si Frigga sa kanila at nagbanta na tatawag ng pulis kung hindi sila aalis sa daan. Ang mga tao ay nagpumilit at nag-udyok kay Frigga na marahan dumaan hanggang sa tumabi ang ilan sa kanila. Ang isa sa mga nagproprotesta ay ang kanyang anak na si Mika na tumanggi umalis hanggang sa mapunta ang kalahati ng kanyang katawan sa ilalim ng sasakyan. Lumabas si Frigga upang harapin ang kanyang anak at habang nagtatalo dumating ang lola ni Mika upang makialam at pagkasunduin sila. At nang maglaon nagtungo sila sa bahay ni Frigga at nagtanong si Debir kung namimiss ba nito ang kanyang anak na lalaki at inihayag nito kung gaano niya namimiss si Simon. Si Frigga ay labis nakatuon sa pagtiyak ng kaligtasan ng minahan bilang isang pagpupugay sa kanyang anak na lalaki. At habang naghahalikan sila nag-ambala sila ni Tosh na kumatok sa pinto at binanggit nito na hindi sinasagot ni Simon ang kanyang tawag kaya nagpa siya ito na bumisita at tignan kung nasa bahay ito. At sa pagpasok nakita ni Tosh si Debir na naka-underwear lamang at binanggit ni Debir na maghihintay na lamang ito sa labas. Lumapit si Tosh kay Frigga at pinakilala ang kanyang sarili at halatang naiirita sa sitwasyon at doon dumating si Mika at Aya at nakita si Debir na wala pa ring sa lawal. At sa lamesa sinubukan ni Tosh na harapin si Frigga tungkol kay Debir ngunit iginiit nito na hiwalay na sila. Nagsindi sila ng kandila at inaakala na nasa kabilang silid ito at sa kanilang gulat si Simon ay wala sa lugar. Nakatanggap si Frigga ng isang tawag mula kay Gerda na ina ni Oliver at nagtatanong tungkol kay Simon at binanggit na magkasama sila at hiniling kay Frigga na makipag-ugnayan sa oras na makita niya ang mga ito. At habang sinisisi ni Frigga si Tosh isang malakas na pagyanig ang gumambala sa kanila at nakatanggap ng tawag si Frigga sa minahan na humihiling ng tulong dahil sa isang aksidente. At sa labas si Tosh ay sinadyang sinira ang sasakyan at nagpapakita na hindi ito umaandar. Inimungkahi ni Frigga na sumakay ito kasama nila at nag-atubili na umupo si Tosh sa tabi niya na nag-iwan kay Debir ng pagkadismaya. At habang nasa daan inihayag ni Frigga ang pagkagulat nito sa hindi pangkaraniwang pagkasira ng kanyang sasakyan. Ngunit hindi siya pinansin ni Tosh at ginawang hindi komportable si Debir sa pagtatanong nito ng sunod-sunod na tanong. Humiling ng tawad si Debir at naiintindihan ang sitwasyon ni Tosh at napansin ni Frigga na sumusobra na si Tosh kaya pinigilan nito ang kanyang dating asawa sa pagsasalita. At balik sa bahay sinamahan ni Aya si Mika at nagpapahiwatig ng isang romantikong relasyon sa pagitan nila. Inanyayahan ni Mika si Aya sa sopa para sa isang laro ngunit sinabi ni Mika na kailangan itong hanapin ang kanyang kapatid.
At sa minahan pinaalam sa kanila na 108 na manggagawa ang nakulong sa kuweba kasama pa ang 4 na rescuer. At sa monitor isang manggagawa ang iniulat na ang sitwasyon ay hindi ganoon kalubha, gayunpaman naisip ni Frigga na may problema at kinausap ito. At pagkatapos lumabas si Debir para lumanghap ng sariwang hangin na sinundan ni Tosh at patuloy na iginiit na umalis siya. Pilit sinubukan ni Tosh na paalisan siya ngunit nanindigan si Debir sa kanyang pagmamahal kay Frigga. At bago umalis nabanggit ni Tosh na ang papel ng DevOrs ay na kay Frigga ngunit hindi pa niya ito pinipirmahan. At sa loob ng sasakyan ang katrabaho ni Frigga na si Erica ay nagtanong kung sino si Debir kaya pinakilala niya ito at pinag-usapan ng dalawa ang kanilang relasyon habang patungo sa lokasyon ng insidente nang bigla silang pinigilan ni Tosh at sumama rin sa kanila. At nang marating nila ang 520 na metro sa ilalim nilapitan ni Tosh si Frigga at pinag-usapan ang tungkol kay Simon. Hindi siya pinansin ni Frigga sa kabila ng pagsisikap nito na mapalapit sa kanya. At nang marating ang eksaktong lokasyon nakita nila ang isang grupo at nagbigay ng respeto sa isang babae na isang urban legend. Ang babae na ito ay sinasabing nagbabantay sa bundok kaya kailangan nilang magbigay galang bago ipagpatuloy ang kanilang misyon. Nagpatuloy sila sa paggalugad sa lugar ng insidente at nag-imbestiga at habang ginagawa ito nilapitan ni Frigga ang bahagi ng isang kuweba at dahil marupok ito tinamaan niya ito ng ilang beses. Nabasag ito na lumikha ng isang butas ngunit sa kabutihang palad walang malubhang nasugatan. At samantala nagpatuloy si Mika na hanapin si Simon at sinubukan nitong magtanong sa nakakita kay Simon ngunit sinabi nito na bumili lamang ito ng inumin at umalis. At sa kuweba ginamit nila ang isang drone para pumasok sa butas at masuri ang butas. Natuklasan nila na ito ay malala na at ito rin ang unang pagkakataon na makakita ng ganitong kalaking pagkasira at dahil dito si Frigga ay mabilis na sinabi na kailangan nilang lumikas. At sa likod bahay nila Aya habang ang kanyang kapatid ay naglalaro ang lupa ay biglang lumubog. Mabilis na kinuha ni Aya ang kanyang kapatid at sinabi ng kanyang ama na maglalagay sila ng fence sa paligid nito. At sa kuweba nagtanong si Tosh kay Frigga kung kailangan ba talagang lumikas at nabanggit ni Frigga na ito ang unang pagkakataon na nakakita ito ng ganoong kalaking pagkawasak. Nagulat si Tosh nang sinabi ni Frigga na ang buong lungsod ay malapit ng gumuho. At habang paakyat sila bigla nilang naramdaman ang paparating na pagyanig at mabilis silang tumakbo sa safety chamber. Samantala dumating si Debir sa fire station kung saan ito natanggap at habang nakikipag-usap sa isa sa mga opisyal iniulat ng isang babae ang insidente sa bahay nila Aya. At pagkatapos na umalis ang babae ibinalita ng opisyal kay Debir ang iba't ibang hamon na haharapin nila bilang mga bumbero. At nang marinig ito si Debir ay nadiskurahe at idinagdag ng opisyal na narinig nito na si Debir ay dapat magiging chief sa dati nitong trabaho. Si Debir ay nagsimulang magpakita na hindi na ito interesado lalo na nang malaman nito na ang relasyon ni Tosh at Frigga ay komplikado. At nang mapansin ito ng opisyal sinabi nito kay Debir na subukan pa rin ito ang relasyon niya kay Frigga ng pagkakataon. Samantala habang patuloy naghahanap si Mika kay Simon nakita nito si Oliver sa loob ng kanyang sasakyan. At dahil sa galit binasag nito ang salamin ng sasakyan gamit ang isang bato habang nakita siya ni Aya at sinubukan na makialam at humantong sa pagtatalo at nakipaghiwalay ito sa kanya. At habang tumakbo si Oliver nagkataon na nagmamaneho si Debir sa lugar at muntik na siyang mabangga at nang makita na sinusundan ni Mika si Oliver ay mabilis niya itong sinundan. At sa oras na susuntukin ni Mika si Oliver pinigilan siya ni Debir at hinarap ni Mika si Oliver at inihayag ang pagnanais nito na saktan siya. Pinaliwanag ni Oliver na labis ang pagkalasing nito at nang magising ito ang mga kaibigan niya ay wala na. Nakiusap ito sa dalawa na huwag itong sabihin sa kanyang ina dahil magpapanik ito at bago umalis ibinahagi nito ang lokasyon kung saan sila tumambay. At nang malaman ang lokasyon ni Simon mabilis na hiniram ni Michael ang susi kay Debir at habang kinuha ang susi sa kanyang bulsa aksidenteng nahulog ni Debir ang box ng isang engagement ring. Samantala ang grupo ni Frigga ay nakulong sa loob ng safety chamber at pinag-usapan nila ang kanilang pagpipilian at si Patrick na isa sa grupo ay nagsimulang magpanik. At tiniyak ng grupo na ang lahat ay magiging ayos at pagkatapos ng ilang sandali nagpasya sila na lumabas sa safety chamber. At sa labas nakasalubong nila ang maraming bato na hamarang sa kanilang daanan patungo sa lagusan kaya kailangan nilang maghanap ng ibang daanan.
At sa kaparehong oras nakipag-usap si Mika kay Debir tungkol sa relasyon nito sa kanyang ina. At sa panahon ng kanilang pag-uusap inihayag ni Mika na ang kanyang ina ay hindi pa pinipirmahan ang divorce paper dahil alam nitong masasaktan si Tosh. At sa bundok si Frigga at ang iba pa ay natuklasan na ang ibang lagusan ay naharangan din. At nang makita ang isang maliit na butas sa bato gumapang si Frigga upang maghanap ng ibang daan. At nang oras na ni Tosh sinubukan nitong gumapang sa loob ngunit nagsimulang magpanik at lumalabas na mayroon nitong claustrophobic at kahit pa tinatawag siya ni Frigga sa kabilang panig hindi nito magawang dumaan sa maliit na butas. At pagkatapos ng ilang sandali at pagpupumilit na kumbinsi nila si Tosh at tinipon siya ni Frigga na isipin nito si Simon. At sa gitna ng maliit na butas si Tosh ay nagsimulang magpanik sa oras na mahigpit ito. Sinubukan ni Frigga na pakalmahin siya ngunit lumalabas na hindi ito epektibo pagkatapos ay kumuha si Frigga ng tubo na bakal at gumapang. Inutusan nito si Tosh na humawak sa bakal upang kunin siya nito ngunit nagpatuloy ito sa pagpapanik at dahil walang ibang pagpipilian pinatulog ni Frigga si Tosh. At samantala si Debir at Mika ay narating ang lugar at dito narinig nila ang tunog ng telepono at mabilis na hinanap ang pinanggalingan nito. At habang palabas ng fence nakita nila na ang tunog ay nagmumula sa fault line at ang dalawa ay nagtinginan ng napagtanto nila ang sinapit ng mga taong naroon. Tinawagan ni Mika si Simon ngunit hindi tumunog ang telepono nito at balik sa bundok matagumpay na kinuha ni Frigga si Tosh sa maliit na butas. Niyakap ni Tosh si Frigga sa labis na tuwa ngunit pinanatili ng babae ang pagitan sa kanilang dalawa. At pagkatapos nagawa ni Patrick na gumapang sa maliit na butas at sa oras ni Erica isang bato ang bumagsak sa kanyang paa habang nasa kalagitnaan nito ng butas. Muling gumapang sa loob si Frigga upang tulungan siya ngunit sa kasamaang palad ilang piraso ng bato ang nahulog din sa binti ni Frigga. Hindi sumuko si Frigga sa kanya ngunit maraming bato ang nahulog sa kanya. At nang makita ito ang dalawang lalaki ay mabilis kinuha si Frigga palabas sa butas at si Frigga ay labis na nawasak kaya hinayaan ni Tosh na mauna si Patrick pansamantala. At samantala ang dalawa ay nagpatuloy na tumawag kay Simon ngunit hindi ito tumutugon. At matapos ng malawak na paghahanap sa daan narating nila ang lagusan ng bundok. Si Tosh at Frigga ay nagsimulang sisihin ang kanilang mga sarili sa kung ano ang nangyari kaya sinubukan ni Patrick na itaas ang kanilang saloobin. At sa labas mabilis na tinawagan ni Frigga si Mika na sumagot at sinabi na sila ay nasa rift zone kasama si Debir. Pinaliwanag ni Mika na si Simon ay baka nasa lugar at pinayuhan siya ni Frigga na ipaubaya ito sa pulis at umalis na sa lugar at sa halip ay kailangan nilang lumikas dahil ang buong lungsod ay babagsak na. At nang marinig na alala ni Mika si Aya kaya mabilis nitong pinatay ang telepono para puntahan siya. At pagkatapos ng tawag nilapitan ni Frederick si Frigga upang pag-usapan kung ano ang nangyari. Mabilis binanggit ni Frigga na kung may isa pang pagyanig ang buong lungsod ay babagsak. At dahil hindi na nagaksaya ng oras nagpasya si Frigga na puntahan si Mika dahil alam nitong patungo ito kay Aya. Pinaalam din nila kay Frederick ang tungkol sa sitwasyon sa pagpapakalat ng balita at sa pagpapatunog ng alarm. At sa rift zone si Debir ay nagtanong kung ano ang pinag-usapan nila ni Frigga at ibinahagi ni Mika ang kanilang pag-uusap. Nang biglang bumagsak ang isang poste at sa kabutihang palad ay hindi sila tinamaan. Iginiit ni Mika na makita nito si Aya at sinubukan ni Debir na pigilan siya at sinabi na masyadong delikado gayunpaman nagpumilit ito at nagpatuloy na umalis. At samantala inimungkahi ni Tosh na baka si Simon ay nasa kanilang bahay at binanggit nito na pagkatapos nila makaligtas sa kalamidad na ito bibigyan nito ng pagkakataon si Debir. At habang nag-uusap nakita nila ang isang lalaki at inakala na ito ay si Simon kaya mabilis nila itong sinundan. Nawala nila ang lalaki kaya lumabas sila ng sasakyan upang balaan ang mga tao na umalis na sa lungsod. Samantala si Debir at Mika ay dumating sa bahay ni Aya at mabilis na binalaan ang lahat na ang lungsod ay malapit ng bumagsak at sa labas si Aya at Mika ay muling nagkasundo at naghalikan. At sa lokasyon ni Frigga ang mga bitak ay nagsimulang lumitaw sa kalsada na naging sanhi ng kaguluhan sa mga tao na nasaksihan ang mga bagay na ito. At habang sinubukan ni Mika na umalis sa sasakyan isang bitak ang lumitaw at nang sinubukan nitong magmaneho ang kanilang sasakyan ay naipit. Sinubukan nilang palayain ang sasakyan ngunit hindi ito sapat at nang makita ito nagmadali silang tulungan ni Debir at sinamahan ng lola at pati na rin si Aya.
At sa kanilang panik ang seatbelt ni Mika ay na-stuck habang ang lupa ay dahan-dahan lumulubog. Nasaksihan ni Debir ang pagbagsak ng bundok at mga istruktura at mabilis itong pumasok sa sasakyan at maingat na inalis ang seatbelt ni Mika. At dahil sa pagbagsak ng bundok nagsimula ito ng landslide at winasak ang lahat ng nasa landas nito. Ang lahat ay nagpanik at habang tumatakbo nakatagpo nila ang isang ina kasama ang kanyang anak at tinulungan nila ito habang itinulak ni Aya ang stroller ng sanggol. Ngunit sa kasamaang palad si Aya ay nahuli ng rumaragasang mga bato ngunit nagawa nitong iligtas ang sanggol. At sa ilang punto ng lungsod muling nagsama-sama ang pamilya ngunit si Simon ay nawawala pa rin. At sa ospital isang babae na nakahiga sa kama ang pinaalam kay Frigga na si Simon ay nasa kuruna. Si Mika ay nabigla sa kapalaran ni Aya at dinamayan nito ni Tosh habang sa gitna ng kaguluhan lumuhod si Debir sa isang altar upang magdasal. Lumipat si Tosh sa kanya at inihayag ang kanyang pasasalamat sa pagligtas nito kay Mika at napansin ang engagement ring. Pinaalam ng babaeng nakahiga sa kama kay Frigga na narinig nito na si Simon ay naglalaro ng games kasama ang kanyang mga kaibigan sa paaralan. At sa kaparehong oras inilagay ni Tosh ang singsing sa kanyang bulsa at nang makita ito sinubukan ni Debir na bawiin ito ngunit tumanggi si Tosh at napunta sa isang agawan. Dumating si Frigga at ibinahagi ang balita na alam nito kung nasaan si Simon at mabilis siyang sinundan ng dalawa. At sa paaralan ng kaklase ni Simon ay nasa harap ng gusali at labis ang gulat sa nangyari sinubukan nila itong kausapin ngunit hindi ito sumasagot sa kanila. Nagmadali sila sa loob ng paaralan at natuklasan ang isa sa kaklase ni Simon na wala ng buhay. At nang marinig ang isang iyak para sa tulong nagmadali silang tumulong ngunit hamarang ang mga bato sa kanilang daanan. At habang si Frigga ay itinali ang mga bato ay biglang bumagsak malapit sa kanya at kay Tosh. At nang makita ang maliit na butas hindi nagdalawang isip si Frigga na pumasok at matapos nito bumigay ang mga bato na hamarang sa maliit na butas. Nagpatuloy si Frigga na maglakad upang hanapin si Simon at habang nagpapatuloy nakita nito ang maraming katawan na wala ng buhay. At habang sinusuri ang isa sa mga bangkay narinig nito na may humihiling ng tulong at nakita nito si Tina na kaklase ni Simon na natusok ng isang bakal sa kanyang tiyan. At matapos ng paghahanap nakita ni Frigga si Simon sa sulok ng malalim na guho at ang nakapalibot na bato ay nagsimulang gumuho sa marahan na paggalaw. At dahil nag-aalala para sa buhay ni Simon si Tina ay iginiit ang tulong ni Frigga habang ang iba ay kalaunan sinamahan sila. At sa pagpasok ibinalik ni Tosh ang singsing kay Debir at habang paparating sila sinubukan nilang tulungan si Tina ngunit ang kanyang injury ay malala na humantong na sa kanyang kamatayan. At walang anumang delay naglagay sila ng hose sa katawan ni Frigga at ibinaba siya sa lokasyon ni Simon. Marahan nakababa si Frigga at sinusubukan na abutin si Simon gayunpaman ang mga bato ay bumigay dahilan upang tumusok ang hita ni Frigga sa isang matulis na metal. At sa matinding sakit muntik nang mawalan si Frigga ng malay at ang tatlo sa itaas ay sinubukan na tulungan si Frigga. Napansin ni Simon ang isa pang lalaki sa itaas kaya nagtanong ito kay Frigga kung sino siya. Pinakilala siya ni Frigga bilang si Debir at bago pa muling makapagsalita si Simon tiniyak ni Frigga sa kanya na kung hindi ito gusto ni Simon ay mabilis itong makikipaghiwalay sa kanya at binigyan importansya nito si Simon para sa kanya. At habang nag-uusap isang piraso ng gamit ang bumagsak at muntik nang tumama kay Frigga. At nang makita ang bato kung saan tumusok si Frigga ay malapit nang gumuho mabilis na lumapit si Simon sa kanyang ina at hinawakan ang bato. Nakita rin ni Mika ang isang posibleng daan kaya mabilis itong nagtungo kay Simon sa kabila ng panganib. Ginamit ni Mika ang isang belt upang mas secure ang binti ni Frigga at magkasama sinubukan nilang alisin si Frigga sa pagkakatusok. Nagawa nilang palayain si Frigga ngunit nawalan ito ng malay sa labis na sakit at pagkaraan ng ilang sandali ay nabawi nito ang kanyang malay. Una nilang itinaas si Simon at habang nagyakap ang mag-ama ang platform na tinatayuan nila ay nagsimulang mabitak. Nagtungo si Mika sa gamit at sumabit sa gitna ng butas at tinulungan si Frigga patungo sa kanya. Pagkatapos ay itinaas nila si Mika ngunit ang wire na sumusuporta sa gamit ay nagsimulang maputol. Napansin ito ni Tosh at mabilis na hinawakan ito at sa kabila ng nakuryente ito pinili nitong manatili na hawakan ito upang hindi mahulog si Frigga. Nagpaalam ito sa kanila at inihayag ang kanyang pagmamahal sa kanilang lahat at bumagsak sa lupa.
At matapos naligtas itaas ni Deber si Frigga, nagmadali ito kay Tosh upang bigyan ito ng paunang lunas. At si Tosh sa isang bulong ay pinagkatiwalaan si Deber sa kanyang mga anak at hiniling na alagaan sila bago ito nawalan ng buhay. At ilang sandali dumating ang mga rescuer at sa gulat ang lahat ay nanatili at hindi matanggap kung ano ang nangyari. Kinuha ni Deber ang singsing sa kanyang bulsa at tumingin kay Frigga at ngumiti ito pabalik sa kanya. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.